Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito at pinagtipon-tipon niyo na naman po ang inyong mga lingkod upang magsama-sama at makinig ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding para mas maintindihan pa po namin at may sabuhay, Panginoon Diyos, ang inyong salitang iginawad sa amin. Kayo po nawa, Panginoong Diyos, yung maging gabay at patnubay po namin, Lord God, sa inyong salita at tulungan niyo po kaming maisabuhay ito, Lord God, sa araw-araw namin pamumuhay. Ayun lang po ang aming samop dalangin, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng aming papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang verse po natin today is Nehemiah chapter 8, verse 10. So, Nehemiah said, "Go and enjoy. Choose food and sweet drinks, and send some to those who have nothing to prepare. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." So, ayun po yung time na na-rebuild na po nila yung Jerusalem o yung mga kailangan pong isagawa sa Jerusalem upang ito'y mapaganda at mapaunlad ulit, maging yung community po na tinitirhan ng mga tao. So, ayun yung mga salitang isinambit ni Nehemiah noong nagkaroon po sila ng tipon-tipon po para po i-celebrate yung magandang nangyari po na hinayaan ni Lord at patuloy siyang nag-provide sa mga kagamitan maging sa mga tao para ma-build yung walls of Judah o yung mga kailangan po isagawa sa Jerusalem. Hindi lang po yung walls of Judah dahil may mga isinagawa pa rin po silang mga bahay para po dun sa mga dating nanirahan doon. Ayun po. So, noong time po nila Nehemiah, lumitaw po si Nehemiah at si Ezra po sa Bible. Noong time po na yung mga po nila, yung mga parents or yung mga grandfather, grandmother po ay nagkasala po sa Panginoong Diyos. Sila po ay naparusahan ng pagkabihag o pagkasakop ng Babylonia, which is ang hari pa noon ay si King Nebuchadnezzar na pinahintulutan ng Panginoong Diyos na masakop sila dahil sa dahil sa kalalaan na po ng mga kasalanang ginagawa nila, yung pagsamba po nila sa Diyos-Diyosan, yung paggawa po nila ng mga mali. So, nung time po na yon, pinalo po sila ni Lord at naging dahilan po yon ng kanilang pagkabihag. Pero bago pa po yung mangyari, nagbigay po si Lord ng maraming chances para sa tao. Nagpadala po siya ng mga prophets, nagpadala po siya ng mga pare, para po i-convict yung mga tao about sa mga ginagawa po nila na pagbibuild po ng mga Diyos-Diyosan, maging yung mga paggawa po nila ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. So, nung oras na yon, nung panahong pong yon, parang na-cross na po nila yung limit kay Lord. Kaya po, ito po ay naging dahilan ng pagkasakop po nila sa Babylonia na nag-cause din po para masira yung community nila. So, nung nasira po yung community nila, ilang years po bago po yun na-rebuild ulit, which is si Nehemiah po yung namuno po para ma-rebuild po yun dahil po tinawag po siya ni Lord para doon. So, ang status po ni Nehemiah sa nung mga panahong yon was layman or a male servant of the Lord. So, nung time po kasi na yon, lumitaw po si Nehemiah at si Ezra, which was a priest po na may isa rin po siyang ginawa sa mga tao upang mabalik po sila sa Jerusalem. So, parang halos sabay po yung ginawa nila sa Bible. Pero, may pinakaunang ginawa lang po talaga si Ezra na binalik po ni Ezra yung mga tao po na nabihag sa Babylonia muli sa Jerusalem. At ganun din po yung ginawa ni Nehemiah na nirebuild niya po ulit yung mga kailangan po i-rebuild na nasira po noong nasakop po ng Babylonia ang Jerusalem. So, nung mga oras pong yun, si Ezra po, binalik po ni Ezra yung mga tao sa Jerusalem sa pamamagitan po ng paggamit ni Lord sa hari. So, si Ezra po, humingi po siya sa sumunod po na hari ng Babylonia na ibalik po yung mga iba pong nabihag
mula sa kanilang pagkabihag, at maging si Nehemiah po ay humingi rin po ng pabor sa kanyang pinaglilingkuran din po. Hindi ko po totally alam kung priest din po yung pinaglilingkuran niya or parang king din po, pero ayun po, feeling ko po yung next po na naging king po, pero correct me na lang po sa inyong video call mamaya if hindi po. Pero ang alam ko po nun ay si King Artaxerxes po yung naging next po. So, feeling ko din po, doon po humingi ng pahintulot si Ezra kung pwede ba niya maibalik yung mga ibang nabihag sa Babylonia doon sa kanilang tunay na community or parang country po ba. So, nung time na yon ginamit ni God si Ezra para maibalik yung mga taong nasakop sa kanilang place, which was Jerusalem. So, nung time po na yon pinahintulot din po ni God na mabalik na po yung mga tao sa Jerusalem upang makapag-build po ulit sila ng community. And then Nehemiah was used to rebuild Jerusalem po para po mas mapaganda ito at maging community po na si Lord lang po yung sasambahin. So, ang mga naganap, ayun po yung naganap after ma-rebuild lahat-lahat po talaga sa Jerusalem. After po no, nagtipon-tipon po yung 12 tribes of Israel para po i-celebrate po yung kanilang pagkapanalo, dahil alam naman po natin na marami pong naging abala po or parang naging kontrabida po sa pag-rebuild po nila noon, na ang dami pong nangyari na may mga taong nagsabi po sa kanila na hindi na po sila hindi na po mapapagawa ulit yung Jerusalem dahil sa sobrang pangit ng neto. May mga times pa, nagkaroon pa po ng oras na na buntik pa silang mapalaban dahil sa mga ginagawa po ng kaaway, pero hindi po hinayaan ni God yun para sila hindi magtagumpay sa kanilang plano. Same lang din po yun sa mga pinagdadaanan po natin, na may mga times po na na may mga problema po tayong pagdadaanan, pero lagi po nating tatandaan na hindi po yun bigay ng Lord. Inaalaw lang po niya yun, pero ang kaaway po talaga yung nagbibigay nun. Pero lagi lang po nating titignan yung bigger things na above sa atin, tulad na lang po ng pagtingin kay God, na lagi po nating isipin na mas malaki po siya kaysa po sa distraction po na binibigay po ng kaaway o yung mga condemnation po ng kaaway, tulad na lang po ng mga times na binibigyan niya tayo ng mga words sa utak natin na hindi na natin ito magagawa or hindi natin ito maabot sa ating buhay. So, lagi lang po natin tatandaan na if may mga times po na yung isip po natin nakakaisip po ng mga mali o pangit na bagay tungkol sa ating sarili o sa isang bagay na parang imposible para magawa natin, pero para sa ikalulugod ng Diyos, ay lagi lang po nating isipin na hindi po yan palaging galing sa Panginoong Diyos at lagi po siya manggagaling sa Diablo, dahil yung spirit po ng Panginoon ay magko-convict sa atin pero hindi tayo i-condemn para po hindi ipagpatuloy yung bagay na mas malulugod ang Diyos para sa atin na ipagpatuloy. So, ayun po, introduction ko pa lang po sa aking sharing today, pero ang pinaka-highlight word ko po talaga sa gabing ito sa Nehemiah chapter 8 verse 10 is the joy of the Lord is our strength. So, what does it really means if we would say the joy of the Lord is our strength? So, pag sinabi nating the joy of the Lord is our strength, ay ito po ay kagalakan ng Panginoong Diyos na nanggagaling sa ating mga mabubuting ginagawa. Halimbawa, we serve to please Him. We do things that would glorify Him, and we sacrifice our life and time for Him. So, yung mga sinabi ko pong gawain ay hindi po siguro ganun kadali para sa ating lahat, especially po sa kabila po ng mga problemang pinagdadaanan po natin na sa Christian, pero wala pong hadlang pagdating sa ating Panginoon. At nakikita niya rin po yung mga efforts natin sa lahat ng mga ginagawa natin para sa Kanya, yung effort po natin sa
pagluluto, sa mga ministry po, ang effort po natin para sa pagpipreach, ang effort po natin sa pagkanta, sa pagtugtog ng instruments, lahat po yun ay hindi po sayang yun sa Lord at wala pong regret dapat kapag nagsiserve po sa Lord kasi ang kagalakan ng Panginoon ay ang magiging dahilan para ma-renew yung strength natin. So, we just got to seek the strength and refuge sa ating Panginoong Diyos. So, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ay walang masasayang sa ginagawa natin para sa Kanya. Kaya patuloy lang tayo mag-strive kasi kung may bagay man na madadala po natin sa langit, ayun po ay yung mga bagay po na ginawa po natin for Lord our God. So, patuloy lang po tayo mag-strive para po ma-reach po natin yung finish line sa langit. Pero, kahit hindi po natin makukuha yung mga bagay po na parang hindi po natin makukuha as blessings yung mga bagay na magandang ginawa natin dito sa lupa, ay maaari po nating itong makuha sa langit, which is called heavenly rewards po. Tulad na lang ng crown as God's promise for our hard works and effort that we did noong nasa mundo pa tayo. In short, hanggat may oras pa tayo, wag po natin sayangin ito at ialay po natin ito sa ating Panginoon through meditating His scripture, attending every Sunday's service, and reflecting it or reflecting the verse or the preaching in our daily lives. Praise and worship to Him, or kahit hindi po Sunday service, ay pwede rin tayong makinig ng mga praise or worship songs to also glorify our God. Talking to Him, or in short, praying to Him, dahil naniniwala po ako na wala pong relationship na hindi po nabibuild sa communication. Our efforts would never be put to waste if it is for the glory of our God. Pero still, para po mapaalala ko lang po sa inyo ay meron po tayong different calling na bibigay po sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng gifts po na ipinagkaloob po niya para sa bawat isa sa atin. May calling po ang bawat isa sa atin at may binigay po siyang gift para sa bawat isa sa atin. Po ni Nehemiah, ang calling niya po ay maging layman or servant of the Lord, and also ay a leader para po mamahala po sa pagre-rebuild pong muli ng Jerusalem. At si Ezra naman po bilang pari at pag ginamit at ang calling po sa kanya ng Panginoong Diyos, siya po yung maging reason para mabalik po yung mga taga-Juda sa Jerusalem pong muli. Kaya po sinasabi ko po ngayon na sinasabi ko po ngayon, so in choosing ministries po, dapat din po magdahan-dahan din po tayo at wag po tayo maghunos dili sa pag-choose po ng ministry. Hindi po yung may mga times na naengganyo ka lang po kasi sumasayaw po yung mga kaibigan nyo. So, parang gusto nyo din po sumayaw. So, may mga times po na gusto nyo lang po kahit po wala naman pong sinasabi si Lord. Kaya, pumupunta po kayo sa ministry na yan kahit hindi naman po yun yung gusto at calling ni Lord sa atin. It should always connect in the will of God. Dahil kahit gaano mo pa kagusto yung isang bagay, kung hindi po ito para sa iyo, ay hanap at hanap po si Lord ng way para alisin po yun sa ating buhay upang palitan ito ng mas maganda at mas makakabuti po sa atin. Dahil yung mga bagay po na hinihiling po natin sa Kanya ay minsan para sa atin at yung iba naman po ay hindi po para sa atin, which is hindi po nakakalugod talaga ikakasama po natin sa ating Panginoong Diyos.
it's either ikakalayo po natin yun or ayun po yung magiging reason po para po mahiwalay po tayo sa Kanya o mapasama po tayo. So, ang last words to say ko po ay once na nasa tamang ministry na po tayo ay hahayaan po ni Lord na mag-prosper pa po tayo na mag-prosper at mas mag-grow pa po tayo sa pamamagitan po niya at maging sa mga bagay na nililid tayo ng banal na espiritu at lagi lang po nating i-consider at isama po sa ating buhay yung mga plano ng Diyos sa atin para mas masunod po ito at para tayo din po ay mas lalo pa pong mag-prosper dahil kung may plano po tayo sa sarili natin ay meron din po siyang mas maganda at mas malaking plano para sa atin. Kaya lagi lang po tayo magtiwala at hoping on our Lord will never let us down or fail us if we hope in and trust in Him. Wala pong plano ang Lord na ikakapahamak natin, so wag nating madaliin lahat ang mga bagay dahil ang lahat ay may oras at panahon sa Diyos para sa mga bagay na mangyayari in His own will na walang makakapigil. Kung calling na po natin sa 2025 na mag-serve sa Lord, sa instrument or sa ministry na gusto ni Lord, gagawin po natin yon. O kahit hindi po natin gawin yun, ay hahanap at hahanap ng Panginoong Diyos para magawa natin yun. Dahil kung sa lahat ng bagay nga po ay walang imposible sa Kanya, sa atin pa po kaya. So, hahanap at hahanap siya ng paraan para mahipo po yung puso natin at upang mahipo din po natin yung mga kakilala po natin upang makakilala po sa Kanya, ma-invite po natin sa church at may disciple din po natin. If we love God, we will obey Him. And when we find our joy in the Lord, our strength is renewed and He will be our refuge. So, ayun lang po. Naway marami po kayong natutunan at maisabuhay ngayong gabi at tapusin na po natin ang video ito sa pangwakas na panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po Panginoong Diyos sa pagtitipon po ng bawat isa, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Naway marami pa po silang matutunan at maisabuhay, Panginoong Diyos, sa inyong salita at mas lumalim pa po nawa sila, Panginoong Diyos. Mahanap na po nila, Panginoong Diyos, yung God-given ministry po, Panginoong Diyos, na igagawad niyo po sa kanila, Panginoong Diyos. Dahil alam po namin na kapag kayo po ay nagbigay, ay ito po ay talagang para sa amin upang kami ay mas mag-prosper at mas mag-grow pa po sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, continue to sustain us the fruits of the Holy Spirit and continue to guide us and lead us into your truth with the Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito at sa inyo po namin binabalik ang aming papuri, Panginoong Diyos, at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen.